Ang unang araw na nagdala si Maria ng kape sa matandang babae sa liwasan, hindi niya ito ginawa dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa isang udyok na pumiga sa kanyang dibdib na para bang may bumulong sa kanya. Huwag mong iwanan siyang mag-isa ngayon. At ang hindi alam ni Maria, ang hindi alam ng sinuman, ay ang maliit na umaalpas na baso ng kape ay magsisindi ng isang napakalaking katotohanan na kapag ito ay lumabas sa liwanag, ang isang mapagmataas na milyonaryo ay maiiwan na walang imik at hawak ang kanyang puso. Dahil minsan ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay hindi nagsisimula sa mga mansyon o marangyang opisina. Nagsisimula sila sa isang lumang bangko, sa isang ordinaryong liwasan, kasama ang isang pagod na babaeng nanginginig sa ginaw at isang empleyado na nagpasyang tumingin kung saan tumalikod ang lahat. Ngunit pakinggan ito dahil kung mananatili ka, ay maiintindihan mo kung bakit ang kwentong ito ay nagpaiyak kahit sa mga sumumpa na wala na silang nararamdaman. Araw-araw, nagdadala si Maria ng kape sa isang hindi kilalang matandang babae at nang malaman ng may-ari ng bahay kung saan nagtatrabaho si Maria, inakala niyang ito ay kalokohan, pag-aaksaya ng oras, isang ugali, hanggang isang araw ay nakita niya ito ng hindi sinasadya at sa sandaling iyon ay may nabasag sa loob niya. Hindi ito dahil sa kape, hindi dahil sa matandang babae, kundi sa paraan ng pagbigay ni Maria ng basong iyon na para bang may hawak siyang banal. Ito ay dahil sa paraan ng pagtingin ng matanda sa kanya na para bang si Maria ang huling mabuting natitira sa mundo. At ito ay dahil sa narinig ng milyonaryo pagkatapos ng ilang simpleng salita ngunit mapanira na nagpilit sa kanya na harapin ang isang katotohanan na matagal na niyang itinatago. Bago magpatuloy, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung naramdaman mo na nakalimutan ng mundo ang mabubuting tao, mag-subscribe sa channel dahil ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapaalala sa iyo na ang isang maliit na kilos ay maaaring magpabago ng isang kapalaran. At ngayon sabihin mo sa akin sa mga komento, ano ang gagawin mo kung matuklasan mong may malapit sa iyo na lihim na tumutulong sa isang tao sa kalye araw-araw? Magagalit ka ba o maiinspirasyon? Ilagay ito sa sulat dahil ang susunod ay magpapaisip sa iyo ng iba. Si Maria ay 32 taong gulang, may morenang kutis, maitim na buhok na nakatali sa isang praktikal na ban at isang tingin na palaging tila humihingi ng permiso na umiral. Dumating siya sa Maynila mula sa San Fernando, Pampanga, naghahanap ng trabaho upang suportahan ang kanyang anak na si Junjun na 7 taong gulang, na siyang dahilan ng kanyang pagbangon kahit hindi na kaya ng kanyang katawan. Nagtatrabaho siya sa bahay ni Don Ricardo Valenzuela, isang kilalang negosyante sa buong lungsod, may-ari ng mga real estate, resort at iba pang investments, isang lalaki na lumalabas sa mga magasin na may perpektong ngiti. Ngunit sa personal ay halos hindi tumitingin sa mata. Si Don Ricardo ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision sa Makati, sa isang napakalaking bahay na may malalaking bintana na sumasalamin sa langit na para bang ang labas ng mundo o ay dekorasyon lamang. Mayroon siyang mga empleyado, hardinero, driver, kusinera at mayroon pa siyang iba, isang mabigat na katahimikan na para bang ang bahay na iyon ay puno ng mga bagay na hindi sinasabi. Si Maria ang bago, ang pumalit sa 2 pang empleyado sa loob ng wala pang 3 buwan. At marami na ang sinasabi niyan. Mula pa sa unang araw, si Aling Nena, ang mayordoma, ay nagbabala sa kanya sa mahinang boses habang itinuturo sa kanya kung nasaan ang mga panlinis. Anak, dito mabilis magtrabaho, walang tanong, at huwag kang makialam kung saan hindi ka kasali. Komplikado ang amo. Hindi nagtanong si Maria kung ano ang ibig sabihin ng komplikado dahil kapag may babayaran kang renta, bibili ng gamot at papasok sa eskwelahan ng anak mo, natututo kang hindi na magtanong ng sobra. Ngunit kahit na, may mga bagay na napapansin. Si Don Ricardo Valenzuela ay hindi isang masayang tao, hindi rin siya isang tahimik na tao. Minsan, nakikita siya ni Maria na lumabas sa terasa na hawak ang telepono sa kanyang tainga at kunot noo na para bang bawat tawag ay isang away. Minsan naman ay naririnig niya itong naglalakad sa madaling araw sa pasilyo na may mahahaba at walang pasensyang mga hakbang tulad ng isang nakakulong na leon. At sa mesa ng kainan ay palaging may nakahandang isang plato na sobra, isang walang laman na lugar na para bang may nawawala. Napansin ito ni Maria, ngunit hindi nagsalita. Hanggang isang araw, habang nagtatapon siya ng basura, dumaan si Don Ricardo malapit sa kanya at nagsalita ng hindi tumitingin sa kanya. Huwag mong itapon ang mga basura sa malaking lalagyan. Gamitin mo ang nasa likod. Tumango si Maria. Opo, Sir Valenzuela. Huminto si Don Ricardo saglit na para bang naghintay ng ibang reaksyon. Ano ang pangalan mo?
Maria po, sir. Maria, inulit niya na sinusubukan ang pangalan na para bang hindi niya gusto. Mabuti, gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang magbigay ng problema. At umalis siya. Hindi ito direktang insulto, ngunit naramdaman pa rin ni Maria ang kahihiyan. Dahil may mga tao na hindi kailangang sumigaw para iparamdam sa iyo na mas mababa ka. Gayunpaman, tiniis ni Maria. Tiniis niya ang mahahabang araw. Tiniis niya ang mga paghingi. Tiniis niya ang kalamigan hanggang sa lumitaw ang matandang babae sa liwasan. Ang Luneta Park ay 17 minutong lakad mula sa bahay at dumadaan si Maria doon kapag bumibili siya ng tinapay o prutas sa palengke. Nakita niya ito sa unang pagkakataon noong Lunes. Ang matanda ay nakaupo sa isang bangko na nakayuko ang likod at isang jacket na masyadong manipis para sa ginaw. Magulo ang kanyang kulay abong buhok at tuyo ang kanyang labi. Sa tabi niya, isang maliit na plastic na bag na may 2 bagay sa loob, isang piraso ng matigas na tinapay at isang napkin. Hindi maiwasang tingnan siya ni Maria, hindi dahil sa pagkausyoso, kundi dahil sa matinding realidad na nagpapahinto sa iyong paghinga. Dahil pinaalala sa kanya ng matanda ang kanyang lola, ang parehong tingin, ang parehong pagod na dignidad, ang parehong paraan ng pagiging mag-isa, kahit na napapalibutan ng mga tao. Nagpatuloy si Maria sa paglalakad, ngunit pagkatapos ng 3 hakbang ay huminto siya, lumingon at lumapit. Pasensya na po lola, maayos po ba kayo? Ang matanda ay tumingala na may pagdududa, na para bang tinuruan siya ng mundo na bawat mabait na tanong ay may bitag. Buhay ako, sagot niya ng tuyo. Sapat na iyon. Naramdaman ni Maria ang sakit sa kanyang puso. Hindi siya nagpumilit. Sige po, kung may kailangan kayo, madalas po ako dumadaan dito. Humugot ng tawa ang matanda na walang kagalakan. Ang mga tao ay dumadaan, sabi niya. Iyan ang ginagawa nila, dumaan. At tiningnan niya muli ang unahan. Umalis si Maria, ngunit sa araw na iyon ay hindi niya ito maalis sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang inihahanda ang baunan ni Junjun, tiningnan niya ang kumukulong tubig at naisip, paano naaalala ng isang tao ang kanyang buong buhay sa isang bangko? Kinabukasan ay nagluto siya ng sobrang kape. Inilagay ito sa isang baso na may takip at inilagay sa kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit. Alam lang niya na kailangan niyang gawin ito. Mula sa araw na iyon, ang kape ay naging isang ritual. Hindi ito mamahaling kape. Hindi ito isang malaking kilos. Ito ay simpleng mainit na kape na may 2 pakete ng asukal na itinatago ni Maria mula sa kainan ng trabaho. Nang ibigay niya ito, ang matanda sa simula ay hindi nagsalita. Kinuha lamang ito ng nanginginig na mga kamay at dahan-dahang ininom na para bang ang init ay nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Umupo si Maria sa tabi niya ng ilang minuto. Minsan nag-uusap sila, minsan nananahimik lang sila. At sa katahimikang iyon naintindihan ni Maria na may mga sakit na hindi humihingi ng solusyon, humihingi sila ng kasama. Ang matanda ay si Lola Elena. Ayaw niyang sabihin ang kanyang apelyido sa simula, na para bang ang apelyido ay isang pintuan na ayaw niyang muling buksan, ngunit sa paglipas ng mga araw ay lumuwag siya ng kaunti. May mga anak ka? Tanong niya noong Huwebes. Opo, isa. Ang pangalan niya ay Diego. Siya ang buhay ko. Bumaba ang tingin ni Lola Elena. May isa ako, sabi niya, at nawala ko siya. Hindi nagtanong si Maria kung paano, dahil may mga paksa na parang salamin. Pinisil lang niya ng mahina ang kanyang kamay. Pasensya na po, Lola Elena. Lumunok ang matanda. Huwag mo akong sabihan ng ganyan, anak, bulong niya. Dahil kung sasabihin mo sa akin ng ganyan, gusto kong umiyak. At naramdaman ni Maria ang buhol sa kanyang lalamunan. Mula noon, hindi lamang kape ang dala ni Maria. Minsan ay nagdadala rin siya ng pandesal o isang lumang sweater o isang prutas. Wala siyang kinuha na kakulangan ng kanyang anak. Wala siyang kinuha na mahalaga, ngunit sapat na para hindi maramdaman ni Lola Elena na siya ay hindi nakikita. At sa isang punto, nagsimulang mapansin ni Maria ang isang kakaibang bagay. Sa tuwing binabanggit niya ang kanyang anak, si Lola Elena ay nagiging tensyonado, na para bang ang salitang iyon ay nagbubukas ng isang sugat na dumudugo pa rin. At sa tuwing nag-uusap si Maria tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa isang malaking bahay sa Makati, si Lola Elena ay nananahimik na nakatingin sa lupa na may kakaibang ekspresyon, na para bang nagbibilang siya sa kanyang ulo, na para bang ang impormasyong iyon ay sumasakit sa kanya sa isang personal na paraan. Napansin ito ni Maria, ngunit hindi niya naintindihan hanggang sa araw na sinundan siya ni Don Ricardo Valenzuela. Linggo-linggo nang nagmamasid si Don Ricardo sa mga detalye. Mas mabilis na nawawala ang pagkain sa refrigerator. Mas mabilis na nauubos ang kape kaysa sa normal.
At si Maria minsan sa umaga ay mas matagal bumalik kapag inutusan siya. Hindi marami. Ngunit si Don Ricardo ay isang uri ng tao na napapansin kahit ang hangin na nawawala. Isang gabi tinawag niya si Aling Nena. Ang bago. Ano ang ginagawa niya kapag lumalabas? Naging tensyonado si Aling Nena. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Huwag kang magpanggap. Lumalabas siya para makipagkita sa isang tao, para magpasok ng tao dito, para magnakaw. Lumaki ang mga mata ni Aling Nena. Hindi po, sir. Si Maria ay masipag. Lumapit si Don Ricardo. Seryoso. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit siya gumagastos ng mga gamit sa bahay? Nag-alinlangan si Aling Nena. Ako, hindi ko po nakita na nagnakaw siya. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang panga. Bukas, susundan ko siya. Gustong magsalita ni Aling Nena, ngunit tumahimik siya dahil sa bahay na iyon. Kapag nagpasya si Don Ricardo, walang sinumang makakapagpabago nito. At ganoon nga, kinabukasan, si Don Ricardo Valenzuela ay napunta sa Luneta Park. Nakatayo ilang metro ang layo, nakikita ang kanyang empleyado na nagbibigay ng kape sa isang matandang babae na parabang ibinibigay niya ang kanyang sariling puso. Sa kanyang isip, mayroon nang nakahandang kuwento si Don Ricardo. Niloloko ako ni Maria. Naglalabas siya ng mga bagay. May pinagkakaabalahan siya. Ngunit ang nakita niya ay hindi tugma sa kanyang paghuhusga dahil hindi niya nakita ang panloloko, hindi niya nakita ang masamang intensyon. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya naintindihan, awa, at gayunpaman ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpahintulot sa kanya na makaramdam ng pagmamahal. Naramdaman niya ang galit. Ano ang ginagawa mo? Bulong niya na biglang lumabas. Halos mahulog ni Maria ang baso ng kape. Sir Valenzuela, ako. Tumayo si Lola Elena at sa unang pagkakataon ay ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumaki ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha, at nanginginig ang baso sa kanyang mga kamay na para bang nakakita siya ng multo. Tiningnan ni Don Ricardo ang matanda at sumimangot. Sino siya? Lumunok si Maria na kinakabahan. Siya po si Lola Elena, ako. Dinadala ko po siya ng kape kasi pinutol siya ni Don Ricardo. Mula sa mga gamit ng bahay ko, namula si Maria. Hindi po pagnanakaw, sir. Ako. Binabayaran ko po sa kinikita ko. Ginagamit ko lang po ang mainit na tubig. Ang boses ni Don Ricardo ay naging matigas. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang tutulungan mo sa oras ko. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para maglaro ng tagapagligtas. Pinisil ni Maria ang kanyang mga kamao na pinipigilan ng pag-iyak. Hindi po ako naglalaro, sir. Mag-isa po siya. Humugot ng maikli, malamig na tawa si Don Ricardo. At ano ngayon sa akin? Ngayon ako ang may responsibilidad sa buong syudad? Tiningnan ni Maria siya sa mata sa unang pagkakataon ng may tapang. Hindi po, pero responsibilidad po ng lahat na huwag magpanggap na bulag. Bumigat ang katahimikan. Humakbang si Don Ricardo patungo kay Lola Elena. At ano ang sinabi mo sa kanya para dalhin ka ng mga bagay? Nanginginig si Lola Elena, ngunit hindi dahil sa takot kay Don Ricardo, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na luma, isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Sa sirang boses, bumitiw si Lola Elena ng isang pangungusap na nagpabago sa hangin ng liwasan. Wala akong hiningi sa kanya, bulong niya. Dinadala niya ako ng kape dahil pinaaalala niya sa akin ang isang taong nawala sa akin. Hindi gumalaw si Don Ricardo. Sino? Dahan-dahang tumingala si Lola Elena at tiningnan siya ng may tindi na nagtanggal ng kanyang depensa. Ang anak ko. Lumaki ang mga mata ni Maria. Lumunok si Don Ricardo. Ang anak mo? Pinisil ni Lola Elena ang baso sa kanyang dibdib at may luha na naipon na sa wakas ay naglakas loob na bumuhos. Sinabi niya, Oo, at ikaw. Ikaw din ang nagpapaalala sa akin sa kanya, Ricardo. Umatras si Don Ricardo ng isang hakbang na parabang sinuntok. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Huminga ng nahihirapan si Lola Elena dahil nasira ang kanyang boses. Dahil nakita kitang lumaki. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Maria na ang nangyayari ay mas malaki pa kaysa sa isang kape. At si Don Ricardo, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng takot dahil kung totoo ang sinasabi ng matandang babae na iyon, kung gayon may isang bagay mula sa kanyang nakaraan na malapit ng sumabog. At iyon lamang ang hindi kayang kontrolin ni Don Ricardo Valenzuela ng pera. Ang katahimikan sa Luneta Park ay naging makapal. Ang mga tunog ng liwasan, ang mga batang naglalaro, ang nagtitinda ng fishball, ang malalayong awit ng nag-oorganilyo ay tila nawala sa paligid ng bangkong iyon.
Hindi si Don Ricardo Valenzuela ang isang taong madaling masorpresa. Nahaharap na siya sa mga krisis pinansyal, mga demanda, mga pagtataksil sa negosyo, ngunit ang parira lang iyon, nakita kitang lumaki, ay bumagsak sa kanyang dibdib tulad ng isang bato. Hindi ko alam kung sino ka, sabi niya sa matatag na boses. Bagamat sa loob niya ay may nanginginig at ayaw kong paglaruan ako. Hindi iniwas ni Lola Elena ang tingin. Hindi ako naglalaro, Ricardo. Pinagmamasdan ni Maria ang eksena na may mabilis na tibok ng puso. Naramdaman niya na nakasaksi siya ng isang bagay na hindi niya dapat makita, ngunit hindi rin siya makatayo. Masyadong maraming emosyon ang nakapaloob sa hangin na iyon. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang mga kamao. Ang nanay ko ay namatay matagal na. Pumikit si Lola Elena ng isang segundo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi na markado ng panahon. Oo, namatay siya para sa iyo. Ang parira lang iyon ang nagpakaba sa kanya. Ano ang ibig sabihin niyan? Huminga ng malalim si Lola Elena. Ibig sabihin, sinabihan ka na namatay siya dahil mas madali iyon kaysa ipaliwanag ang totoo. Naramdaman ni Maria ang kilabot sa kanyang likod. Umatras si Don Ricardo. Naguguluhan ka? Hindi. Ang boses ni Lola Elena ay mahina, ngunit matatag, naguguluhan. Maraming taon akong naghintay na bumalik ka. Nagsimulang masira ang mundo ni Don Ricardo sa loob niya. Ang kanyang ina ay palaging sinasabihan na namatay nang siya ay 10 taong gulang, na ito ay isang biglaang sakit na ginawa ng kanyang ama ang lahat ng posible. Hindi kailanman nagkaroon ng bukas na burol. Hindi kailanman nagkaroon ng maraming larawan. Hindi kailanman nagkaroon ng mga detalye. Tanging katahimikan. At ngayon sinasabi ng babaeng iyon sa isang bangko, hindi posible. Umiling si Don Ricardo. Hindi kailanman magsisinungaling ang aking ama tungkol sa ganoon. Humugot ng mapait na tawa si Lola Elena. Hindi kailanman kinaya ng iyong ama na gusto kong umalis. Lumaki ang mga mata ni Maria. Umalis? Oo. Tiningnan ni Lola Elena ang kanyang nanginginig na mga kamay. Gusto niya na maging perpektong asawa ako, tahimik, masunurin, ngunit mayroon akong mga pangarap, mayroon akong boses. Naramdaman ni Don Ricardo na ang lupa sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos ay hindi na matatag. Ang aking ama ay isang respetadong tao. Siya ay isang makapangyarihang tao. Hindi, pagtatama niya, at bumili siya ng katahimikan. Malakas na tumibok ang puso ni Don Ricardo. Inimbento mo ito, Lola Elena? Tiningnan siya nito na may halo-halong sakit at pagmamahal. Mayroon kang parehong tingin kapag nagagalit ka, tulad ng noong bata ka at ayaw mong matulog. Naramdaman ni Maria na nawawalan siya ng hangin. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Don Ricardo. Tama na. Ngunit nagpatuloy si Lola Elena dahil alam niyang baka ito na ang tanging pagkakataon niya. Kinuha ka nila sa aking tabi, isang gabi. Sinabi nila na para sa iyong kabutihan, na hindi ako matatag, na kailangan mo ng disiplina. Naramdaman ni Don Ricardo na may isang bagay sa loob niya na gustong makinig at may gustong tumakas. Iyan ay kasinungalingan. Pinilit nila akong pumirma ng mga papeles. Sinabi nila na kung hindi ko gagawin, hindi na kita makikita kailanman. Nabasag ang boses ni Lola Elena. Pumirma ako, sa paniniwalang pansamantala lang ito. Napahawak si Maria sa kanyang bibig. Hindi na umiral ang liwasan, tanging ang kuwentong iyon ang humihinga sa pagitan nila. Naalala ni Don Ricardo ang mga piraso. Isang maliit na maleta, isang nagmamadaling yakap, ang boses ng kanyang ama na nagsasabing, may sakit ang nanay mo, hindi kanya kayang alagaan. Ako, ang boses ni Don Ricardo ay naging mas mahina. Naalala ko na umiiyak siya. Pumikit si Lola Elena. Hindi kita kailanman tinigil sa paghahanap. Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Don Ricardo. At bakit ka narito? Bakit sa liwasang ito? Dahil nalaman kong malapit ka nakatira. Tiningnan siya nito ng diretso. Ayaw kong sirain ang buhay mo. Gusto lang kitang makita, kahit malayo. Naramdaman ni Maria ang buhol sa kanyang dibdib at ang kape. Tanong niya ng mahina. Mahinang ngumiti si Lola Elena. Ang kape ang unang kilos ng pagmamahal na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Tiningnan siya ni Don Ricardo na may halo-halong galit at pagkalito. At bakit hindi ka pumunta sa bahay ko? Bakit hindi ka kumatok sa pinto? Yumuko si Lola Elena. Dahil natatakot ako na isara mo ang iyong puso tulad ng ginawa ng iyong ama. Direktang tumama ang suntok na iyon. Si Don Ricardo ay palaging malamig, malayo, mapagkontrol, at ngayon ang babaeng iyon ay nagpapahiwatig na siya ay naging pareho ng kanyang pinupuna. Wala kang ebidensya ng anuman, sabi niya, na sinusubukang bawiin ang kontrol.
Naglagay si Lola Elena ng kamay sa kanyang sirang bag at kinuha ang isang maliit na lumang sobre na kulubot ng mga taon. Iningatan ko ito. Kinuha ito ni Don Ricardo ng matigas na mga kamay. Ito ay isang larawan. Siya, maliit pa, nakaupo sa isang swing at ang babae sa likod, bata, nakangiti. Huminto ang puso ni Don Ricardo ng isang segundo. Ang larawang iyon ay wala sa anumang album sa kanilang bahay. Saan mo nakuha ito? Mula sa aking pitaka. Dala-dala ko ito sa lahat ng mga taon na ito. Nakita ni Maria kung paano nagsimulang magbago ang mukha ng milyonaryo. Hindi na ito pagmamataas, kundi pagdududa. Pinadaan ni Don Ricardo ang kanyang daliri sa larawan. Hindi ito nagpapatunay ng anuman. Mayroon kang peklat sa kaliwang tuhod, sabi ni Lola Elena bigla. Nakuha mo iyon sa pagkahulog mula sa parehong swing. Binuhat kitang umiiyak hanggang sa kusina at ipinangako ko na palagi akong nandyan. Naramdaman ni Don Ricardo ang sakit sa kanyang tiyan. Naroon ang peklat na iyon at walang sino man sa labas ng kanyang malapit na pamilya ang nakakaalam nito. Pinagmasdan ni Maria kung paano nagsimulang mawalan ng composure ang lalaking may perpektong suit. Kung totoo ito, bulong niya. Kung gayon, ang buong buhay ko. Hindi niya tinapos ang pangungusap dahil nangangahulugan iyon ng pagtanggap na inilayo siya ng kanyang ama sa kanyang ina, na ang kanyang kuwento ay hindi kumpleto, na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakabatay sa isang kasinungalingan at iyon ay masyadong marami. Lumingon si Don Ricardo. Kailangan kong mag-isip. Ricardo, sabi ni Lola Elena sa mahinang boses, hindi ako dumating upang sirain ka. Gusto ko lang malaman kung masaya ka. Ang tanong na iyon ang pinakamalupit sa lahat. Masaya ba siya? Mayroon siyang pera, prestihiyo, respeto, ngunit kaligayahan? Naalala ni Maria ang mesa na may walang laman na plato, ang mga paglalakad sa gabi, ang katahimikan ng napakalaking bahay na iyon. Hindi sumagot si Don Ricardo. Lumakad lang siya ng ilang hakbang, ngunit may huminto sa kanya. Lumingon siya muli. Kung totoo ito, bakit hindi mo ako hinanap sa legal na paraan? Nahihirapang huminga si Lola Elena dahil wala akong pinagkukunan, dahil pagkatapos kong pumirma ng mga papeles na iyon ay nag-iisa ako dahil walang sinuman ang gustong harapin ang iyong ama. Naramdaman ni Don Ricardo na ang pangalan ng kanyang ama ay nagsimulang bumigat sa kanya kaysa kailanman. Humakbang si Maria. Sir Valenzuela, wala akong alam tungkol dito. Alam ko, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. Ang liwasan ay tila nagmamasid sa kanila. Ang nagtitinda ng fishball ay dumaan na walang pakialam sa emosyonal na lindol na nangyayari sa bangkong iyon. At ngayon, ano ang gusto mo? Tanong ni Don Ricardo. Sa wakas, tiningnan siya ni Lola Elena na may taos pusong luha. Wala. Ayaw ko ng pera mo, ayaw ko ng apelido mo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi kita kailanman tinigil sa pagmamahal. Nabasag ang puso ni Don Ricardo sa isang lugar na matagal nang nakakubli. Dahil walang sinumang nagsasabi sa kanya ng ganoon, walang sinumang tumitingin sa kanya ng ganoon. At bigla niyang naintindihan ang isang bagay na nakapipinsala. Nagdaos siya ng mga taon sa pagbuo ng mga imperyo, ngunit hindi siya kailanman nagtayo ng isang tahanan. Naramdaman ni Maria na nasasaksihan niya ang isang sandali na magpapabago sa lahat. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Kailangan ko ng ebidensya, mga dokumento, isang bagay na magpapatunay nito. Tumango si Lola Elena. Mayroon ako nito. Wala dito. Ngunit mayroon ako. Inilagay ng milyonaryo ang larawan sa kanyang panloob na bulsa ng jacket. Iimbestigahan ko. Hindi na matigas ang kanyang boses, kundi mahina. Naramdaman ni Maria ang kaunting ginhawa, ngunit pagkatapos ay idinagdag ni Lola Elena ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Hindi lang ikinahiwalay ka ng iyong ama sa akin. May tinago rin siyang iba. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng may tensyon. Ano? Nag-alinlangan si Lola Elena ng isang segundo na hindi mo siya kaisa-isang anak. Nabasag muli ang mundo. Naramdaman ni Maria na nawawala ang hangin. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, bulong ni Lola Elena, na bago ako umalis ay buntis ako. Ganap na katahimikan. Naramdaman ni Don Ricardo na lalabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Imposible yan. Hindi. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. May isa pa siyang anak. Yumuko si Lola Elena. Oo. Umatras si Don Ricardo. Nasaan siya? Ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos ng walang kontrol. Nawala ko rin siya. Ang sakit sa kanyang boses ay napakalalim kaya walang sinumang makapag-alinlangan sa kanyang katapatan. Ang iyong ama ang nag-asikaso na hindi ko na siya kailanman makikita. Ang mundo ni Don Ricardo ay wala ng hugis. Hindi lamang siya nawalan ng isang ina,
kundi pati na rin ng isang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Buhay ba siya? Tanong niya sa sirang boses. Umiling si Lola Elena ng dahan-dahan. Hindi ko alam. Naramdaman ni Maria na nagsisimula pa lamang lumabas ang kwentong iyon. Tiningnan ni Don Ricardo ang babae sa harap niya. Hindi na niya ito nakita bilang isang estranghero. Nakita niya ito bilang isang posibilidad, bilang isang salamin ng nakaraan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay gusto niyang umiyak, ngunit ang pagmamataas ay nakikipaglaban pa rin sa loob niya. Kung totoo ito, sabi niya sa wakas, kung gayon ninakawan ako ng aking ama ng higit pa sa isang ina. Tumango si Lola Elena. Ninakawan kanya ng katotohanan. Dahan-dahang lumulubog ang araw na tininturahan ang liwasan ng ginintuang kulay. Naintindihan ni Maria na ang kanyang maliit na kilos ng kape ay nagbukas ng isang napakalaking pintuan. Isang katotohanang nakabaon sa loob ng ilang dekada ang nagsimulang huminga. At ang pinakanakakabahala ay kulang pa rin ang malalaman kung ano ang nangyari sa pangalawang anak na iyon dahil kung buhay siya. Nangangahulugan iyon na ang pamilya Valenzuela ay hindi tulad ng palaging pinaniniwalaan ni Don Ricardo. At kung hindi siya buhay, kung gayon mayroong isang taong dapat managot para dito. Tiningnan ni Don Ricardo si Maria. Bukas, hindi ka magtatrabaho. Lumaki ang mga mata niya. Sir, pumunta ka sa bahay ko ng 8. Kailangan kong iparinig sa iyo ang isang bagay. Naramdaman ni Maria ang takot at pagkausyoso sa parehong oras. Opo, sir. Muling tiningnan ni Don Ricardo si Lola Elena. Hindi ako nangangako ng anuman, ngunit aalamin ko ang totoo. At sa sandaling iyon ay may nagbago. Hindi pa ito pagkakasundo, hindi pa ito pagpapatawad. Ito ang simula ng isang paghahanap at kapag ang isang lalaki na palaging kinokontrol ang lahat ay nagpasyang hanapin ang katotohanan, nagsisimulang manginig ang nakaraan. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Don Ricardo Valenzuela. Ang larawan ay nakapatong pa rin sa kanyang desk, bahagyang naiilawan ng Italian crystal lamp na palagi niyang itinuturing na elegante. Ngunit ngayon ay naglalabas ng mahahabang nakakabahala na anino. Ang larawan ay totoo. Masyadong totoo. Naalala niya ang swing, naalala niya ang malinaw na damit ng kanyang ina, naalala niya ang pabango. Ang hindi niya maalala ay ang sandali nang namatay ito at iyon ang sumisira sa kanya sa loob. Sa pangunahing silid ng mansyon, sa Makati, hindi matiis ang katahimikan. Ang relo ay nagtala ng alas. 3 ng umaga. Nang bumangon si Don Ricardo, nagsuot siya ng jacket at bumaba sa pribadong opisina kung saan niya inilalagay ang mga dokumento ng pamilya. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Elena, dapat mayroong mga bakas. Binuksan niya ang luma, metalikong archive na pag-aari ng kanyang ama. Mga folder, mga kasulatan, mga testamento, mga sertipiko. Ang lahat ay perpektong nakaayos, masyadong perpekto. Nagsimulang suriin ni Don Ricardo ang mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang pagkabata, sertipiko ng kapanganakan, record ng paaralan, health insurance. Hinanap niya ang death certificate ng kanyang ina. Wala ito. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Hinanap niya muli ng mas may pag-aalala. Wala. Paano posible? Palagi siyang naniniwala na nakita niya ito. Palagi niyang ipinapalagay na umiiral ito. Ngunit ngayon ay wala siyang makitang opisyal na ebidensya ng kanyang kamatayan. Pinawisan ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang telepono, diniyal ang numero ni Attorney Lorenzo Reyes, ang abogado ng pamilya sa loob ng 30 taon. Ricardo, sagot ni Lorenzo na may antok na boses. May nangyayari ba? Kailangan kong makuha mo ang death certificate ng nanay ko. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nasa mga archive ng pamilya iyan, Ricardo. Wala ito. Huminga ng malalim si Lorenzo. Personal na pinamahalaan ng iyong ama ang maraming dokumento. Siguro, pinutol siya ni Don Ricardo ng matatag. Talaga bang namatay ang nanay ko nang sinabi nila na namatay siya? Mas matagal ang katahimikan. Masyadong matagal sa pagkakataong ito. Ricardo, mga bagay na iyan mula sa nakaraan. Huminto ang puso ni Don Ricardo ng isang segundo. Sagutin mo ako. Nagbuntong hininga si Lorenzo. Hiningi ng iyong ama na huwag nang alisin ang usaping iyon. Ang pariralang iyon ay tulad ng isang kumpirmasyon ng hindi sinasabi. Anong usapin? Hindi ako makapag-usap sa telepono. Pumikit si Don Ricardo. Ang pagdududa ay hindi na isang posibilidad. Ito ay isang realidad. Pumunta ka bukas sa unang oras. Nandito ako, sagot ni Lorenzo. Ibinaba ni Don Ricardo. Naupo siya sa leather chair. Sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol niya ang alaala ng kanyang ama. Hinangaan niya ito, ginaya niya ito,
At ngayon ay natuklasan niya na marahil ang taong nagturo sa kanya upang maging malakas ay siyang responsable sa kanyang pinakamalaking kawalan. Pagpatak ng alas, 8, kumatok si Maria sa mansyon. Hindi siya nakasuot ng uniforme, isang simpleng kulay beige na damit lamang at isang ekspresyon ng halatang kaba. Binuksan ni Aling Nena ang pinto. "Pasok anak, naghihintay sa iyo ang sir." Naglakad si Maria sa mahabang pasilyo na may kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Nakatayo si Don Ricardo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa syudad. Nang pumasok siya, hindi agad lumingon si Don Ricardo. "Pinagkakatiwalaan mo ba ang babaeng iyon?" Tanong niya nang walang pasubali. Lumunok si Maria. "Opo sir." Sa wakas ay lumingon si Don Ricardo. Pula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. "Kagabi, sinuri ko ang mga dokumento, walang death certificate ang nanay ko." Naramdaman ni Maria ang kilabot. Kung gayon may nagsinungaling. Muling tumunog ang doorbell. Pumasok si Attorney Lorenzo Reyes ilang minuto pagkatapos na may dalang itim na portfolio. Siya ay isang matandang lalaki, elegante, na may tingin na puno ng mga taon ng mga sikreto. Seryosong binati siya ni Don Ricardo. "Umupo ka," utos ni Don Ricardo. Nananatili si Maria sa katahimikan, halos hindi nakikita, ngunit hindi siya pinauwi. Iyon ay isa ng pagbabago. Binuksan ni Lorenzo ang portfolio, kinuha ang isang lumang folder, dilaw na ng panahon. "Ang nanay mo Elvira Moreno ay hindi namatay noong 1994, sabi niya sa wakas. Naramdaman ni Maria na nagyelo ang hangin. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang ngipin. Kung gayon, ano ang nangyari? Nag-alinlangan si Lorenzo. Ang iyong ama ay humiling ng legal na paghihiwalay. Idinahilan niya ang emosyonal na kawalang tatag. Iyan ay totoo. Walang medikal na ebidensya. Ito ay isang estratehikong desisyon. Ang puso ni Don Ricardo ay pumintig sa galit. At ako, hiniling ang eksklusibong kustodiya. Naramdaman ni Don Ricardo na umiikot ang mundo. At ang sinasabing pagkamatay, yumuko si Lorenzo. Nagpasya ang iyong ama na sabihin sa iyo na namatay na siya. Naniwala siyang mas simple iyon kaysa ipaliwanag ang hidwaan. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Biglang tumayo si Don Ricardo. "Nagsinungaling sila sa akin sa buong buhay ko." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa opisina. "Ricardo," sinubukan siyang pakalmahin. "Lorenzo, gusto ng iyong ama na protektahan ang reputasyon ng pamilya." "Proteksyon?" Idinura niya ang salita ng may galit. "Ninakaw niya sa akin ang aking ina." Bumigat ang katahimikan. Nagmamasid si Maria, nabasa ang mga mata. Ang malamig at kalkuladong lalaki ay nababasag sa harap niya. "Mayroon pa?" Dagdag ni Lorenzo ng nahihirapan. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng may galit. "Sabihin mo, ang nanay mo ay naghain ng reklamo pagkatapos ng paghihiwalay." Lumaki ang mga mata ni Maria. "Isang reklamo?" "Oo," nagpatuloy si Lorenzo. "Sinabi niya na siya ay buntis." Halos huminto ang puso ni Don Ricardo. "At ang iyong ama ay pinagtatalunan ng pahayag. Idinahilan niya na hindi siya ang kanyang anak." Naramdaman ni Don Ricardo ang pagduduwal. Iyan ay totoo. Walang test ng DNA. Ang kaso ay isinara dahil sa kawalan ng legal na pondo mula sa iyong ina. Ang katahimikan ay nakapipinsala. Naramdaman ni Maria na nagsisimulang magkaisa ang kwento ni Lola Elena. "Ipinanganak ba ang sanggol na iyon?" Tanong ni Don Ricardo sa boses na halos hindi marinig. Huminga ng malalim si Lorenzo. "Oo." Huminto ang mundo. "Nasaan siya?" Bulong ni Don Ricardo. Lumunok si Lorenzo. "Walang kasunod na record sa aming mga archive." Naramdaman ni Don Ricardo na nawawalan siya ng hangin. Paano walang record? Pagkatapos ng demanda, nagbayad ang iyong ama ng extrajudicial settlement. Naramdaman ni Maria na kumukulo ang kanyang dugo. Isang settlement? Oo. Bilang kapalit na iwanan ni Elvira ang anumang pag-aangkin. Mahigpit na ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang ama, na palaging tuwid at kagalang-galang sa publiko, ay nagsimulang gumuho. "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito?" Sabi niya sa sirang boses. "Ibig sabihin, mayroon akong kapatid na lalaki o babae sa kung saan?" Humakbang si Maria at na hindi siya nagsinungaling. Tiningnan ni Don Ricardo si Maria sa unang pagkakataon na may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Hindi ito pagiging superior kundi kahinaan. "Kailangan kong hanapin siya," umiling si Lorenzo. "Halos 30 taon na ang lumipas. Wala akong pakialam." Kinuha ni Don Ricardo muli ang larawan. "Hindi ko hahayaan na muling ilibing ng pera ang katotohanan." Naramdaman ni Maria na may nagbago ng malalim sa kanya.
Hindi na siya ang lalaking pumuna sa kanyang kilos sa liwasan. Siya ay isang anak, isang nasaktang anak. Sir Valenzuela, sabi niya ng mahina, baka may alam pa si Lola Elena. Tumango si Don Ricardo. Pupunta tayo sa kanya ngayon din. Makalipas ang ilang oras, bumalik silang tatlo sa Luneta Park. Si Lola Elena ay nasa parehong bangko. Nang makita niyang lumalapit si Don Ricardo ng may matatag na hakbang, ang kanyang ekspresyon ay takot at pag-asa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya nang walang pasubali. Tumango si Lola Elena. Umupo silang tatlo. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Totoo, nagsinungaling ang aking ama. Hindi ka namatay. Napuno ng luha ang mga mata ng matanda. Alam ko. At ang sanggol, patuloy niya. Ano ang nangyari? Napuno ng sakit ang mukha ni Lola Elena. Ipinanganak siya sa isang pampublikong klinika sa Tondo. Naramdaman ni Maria ang kilabot at pagkatapos ay sinabihan nila ako na may mga komplikasyon na kailangan niya ng espesyal na pangangalaga na ililipat siya. Naramdaman ni Don Ricardo na nasira ang kanyang puso. Nakita mo lang siya ng isang beses. Ang boses ng matanda ay halos bulong. Kinuha nila siya sa akin. Sinabi nila na para sa kanyang kabutihan. Pumikit si Maria. Binigyan ka ba ng anumang dokumento? Umiling si Lola Elena ng dahan-dahan. Isang sulat lamang na nagsasabing ang bata ay inampon. Naramdaman ni Don Ricardo ang sakit sa kanyang dibdib. Inampon. Oo, ganap na katahimikan. Mayroon ka bang sulat na iyon? Tumango si Lola Elena. Iningatan ko iyon sa lahat ng mga taon na ito. Tiningnan ni Don Ricardo ang abot tanaw. Ang mundong kilala niya ay gawa sa maingat na itinayong mga kasinungalingan. Hahanapin ko siya. Tiningnan siya ni Maria. Mayroong determinasyon sa kanyang boses. Hindi ito ang pagmamataas ng nakaraan. Ito ay pangangailangan. Nanginginig si Lola Elena. Ricardo, ayaw kong magdulot sa iyo ng mas maraming sakit. Tiningnan siya nito ng basa ang mga mata. Narito na ang sakit. Ang gusto ko ay katotohanan. Malakas na humangin sa liwasan. Naramdaman ni Maria na malapit ng lumalim ang kuwento dahil kung ang batang iyon ay inampon, kung gayon mayroong isang taong lumaki nang hindi nalalaman kung sino siya talaga. At kung makita siya ni Don Ricardo, walang magiging katulad ng dati. Ang hangin sa Luneta Park ay hindi na pareho. Mayroong isang bagay sa tingin ni Don Ricardo na hindi pa nakita ni Maria kailanman. Hindi ito pagmamataas, hindi ito kontrol. Ito ay pagmamadali. Isang tahimik na pagmamadali na hindi nagmumula sa pagmamataas, kundi sa kawalan. Si Lola Elena, na nakaupo sa bangko, ay hawak ang kanyang sirang bag na parabang nasa loob nito ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nasa kwarto ko ang sulat, sabi niya na may nanginginig na boses. Hindi ko kailanman naglakas loob na itapon. Tumango si Don Ricardo. Pumunta tayo ngayon. Nag-alinlangan si Maria ng isang segundo. Hindi pa niya nakita ang milyonaryo na maglakad ng ganoon kabilis. Nang walang pakialam kung sino ang tumitingin sa kanya. Wala siyang karaniwang matigas na postura. Hindi siya mukhang ang lalaking nagbibigay ng mga utos sa mga milyong-milyong pulong. Mukha siyang isang anak na natatakot na dumating ng huli na. Nakaramdaman si Maria ng napakalaking bigat sa kanyang dibdib. Ito ay iligal. Noong panahong iyon, walang nakikinig sa isang babaeng walang pera. Sagot ni Lola Elena. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Nakasulat ba ang pangalan ng nag-ampon na pamilya? Umiling si Lola Elena. Wala na akong nalaman pa. Dahan-dahang lumapit si Maria. Sir Valenzuela, sa numero ng protocol, marahil ay masusubaybayan ang record. Tiningnan siya ni Don Ricardo at sa kanyang tingin ay may kakaibang bago. Respeto. Tama ka. Kinuha niya ang telepono. Lorenzo, sabi niya nang sagutin agad. Kailangan mong subaybayan ang isang protocol ng pag-ampon noong 1995, pampublikong klinika sa Tondo. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Kukomplikado yan, Ricardo. Lumang archive yan. Wala akong pakialam. Hanapin mo. Ibinaba niya. Lumingon siya kay Lola Elena. Hindi ko ito hahayaan na ganyan. Tiningnan siya ng matanda na may takot at pag-asa na magkahalo. Ricardo, kung makita mo siya, baka ayaw niya na tayong makita. Ang posibilidad na iyon ay malakas na tumama dahil ang paghahanap ng katotohanan ay nangangahulugan din ng pagtanggap ng pagtanggi. Hindi mahalaga, sabi niya sa matatag na boses. May karapatan siyang malaman. Naramdaman ni Maria na ang lalaki sa harap niya ay hindi na pareho. Mayroong isang bagay na mas makatao sa kanyang mga salita. Isang bagay na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng pera. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Lorenzo. May nakita ako. Si Don Ricardo ay nasa kanyang opisina.
Tahimik na naglilinis si Maria, ngunit nakikinig siya ng husto. Inilipat ang ekspediente sa isang pribadong ahensya ng pag-ampon, patuloy ni Lorenzo. Isinara ito noong 2002, ngunit ang mga archive ay kinuha ng isa pang institusyon. Tumayo si Don Ricardo. Ibigay mo sa akin ang address. Nang gabing iyon, nagmamaneho si Don Ricardo at Maria patungo sa isang opisina sa sentro ng Maynila. Hindi pa nakasakay si Maria sa sasakyang iyon bilang pasahero. Palagi siyang nakaupo sa likod o sa pampublikong transportasyon. Ngayon ay nakaupo siya sa tabi ng milyonaryo. Iba ang katahimikan, hindi awkward, kundi puno ng kahulugan. Salamat, sabi niya bigla. Nagulat si Maria. Bakit po, sir? Dahil hindi ka sumuko sa kape, yumuko siya. Minsan ang maliliit na bagay ay nagpapabago ng malalaking bagay. Tumango ng dahan-dahan si Don Ricardo. Marahil ang kanyang buong buhay ay naghahanap siya ng malalaking solusyon kung kailangan niya lang ng simpleng bagay. Dumating sila sa opisina. Isang babae ang sumalubong sa kanila. Naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa isang pag-ampon noong 1995, sabi ni Don Ricardo, na ipinapakita ang dokumento. Maingat na sinuri ng babae ang mga digital archive. Lumipas ang mahabang minuto. Sa wakas, tumingala siya. Narito. Naramdaman ni Don Ricardo na tumibok ang kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang bata ay inampon ng mag-asawang De La Cruz. Napigil ni Maria ang kanyang paghinga. Nakatira sila sa Maynila? Hindi. Lumipat sila sa Tagaytay pagkalipas ng 2 taon. Naramdaman ni Don Ricardo na gumagalaw ang mundo. Ang pangalan ng bata, nag-alinlangan ng babae. Legal na binago. Ngayon ay nakarehistro siya bilang Daniel De La Cruz. Daniel, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa dibdib ni Don Ricardo na parang isang hindi kilalang eko, kasalukuyang edad, 18 taong gulang. Ang parehong kalkulasyon na ginawa nila. Naramdaman ni Maria na nagiging totoo ang kwento. Hindi lang ito alaala, ito ay isang buhay na tao. Maaari ba kaming makakuha ng address? Umiling ang babae. Sa ilalim lamang ng legal na proseso, pinisil ni Don Ricardo ang kanyang panga. Sisismulan namin iyan. Paglabas, napansin ni Maria ang isang bagay. Hindi nakangiti si Don Ricardo, hindi rin siya masaya. Takot siya. Natatakot po ba kayo? Tanong niya ng mahina. Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Natatakot ako na kamuhian niya ako. Naramdaman ni Maria ang pagmamahal. Marahil hindi niya gagawin. Marahil oo. Ang milyonaryo na hindi kailanman natakot mawalan ng pera, ngayon ay natatakot mawalan ng isang pagkakataon. Nang gabing iyon, bumalik si Don Ricardo sa pensyon. Naghihintay sa kanya si Lola Elena na nakaupo sa kama. Nakita mo ba? Oo. Napigil niya ang hininga. Buhay siya. Bumuhos ang luha nang walang kontrol. Ang pangalan niya ay Daniel. Nakatira siya sa Tagaytay. Tinakpan ni Lola Elena ang kanyang mukha. Salamat. Salamat. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada ay niyakap niya ito. Si Maria, na nakatayo sa pintuan, ay naramdaman na huminto ang mundo. Ang yakap na iyon ay hindi elegante, hindi perpekto. Ito ay awkward, ito ay huli, ngunit ito ay totoo. At minsan, mas mahalaga ang totoo kaysa sa perpekto. Hahanapin ko siya, sabi ni Don Ricardo sa matatag na boses. Tiningnan siya ni Lola Elena na may takot. At kung ayaw niya tayong makita, huminga ng malalim si Don Ricardo. Kung gayon kahit papaano, malalaman niya na sinubukan namin. Naintindihan ni Maria ang isang malalim na bagay sa sandaling iyon. Ang kape ay hindi kailanman kape lamang. Ito ay tulay. Ito ang spark na nagbukas ng isang pintuan na sarado sa loob ng halos 30 taon. Nang malapit na silang umalis, naalala ni Lola Elena ang isang bagay. May isa pa. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Nang kinuha nila ang sanggol sa akin, mayroong isang nurse na umiiyak. Kumunot ang noo ni Maria. Bakit? Dahil sinabi niya na hindi ito makatarungan. Naramdaman ni Don Ricardo ang sakit. Naaalala mo ba ang pangalan niya? Nag-isip si Lola Elena ng ilang segundo. Sa tingin ko ay si Manang Lydia Ramos. Lumaki ang mga mata ni Maria. Ang nanay ko ay si Manang Lydia Ramos. Ganap na katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo kay Maria. Ano ang sinabi mo? Lumunok siya. Ang nanay ko ay nagtrabaho ng maraming taon sa isang pampublikong klinika sa Tondo noong dekada 90. Nagbago muli ang mundo. Buhay pa siya? Tanong ni Don Ricardo. Oo. Malakas na tumibok ang puso ni Don Ricardo. Kailangan kong makausap siya. Naramdaman ni Maria na may pinagtatagni ang kapalaran na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Dahil kung ang kanyang ina ang nurse na iyon, kung gayon mayroong isa pang nakakaalam ng katotohanan,
At marahil ay may mga detalye pa na hindi pa lumalabas sa liwanag. Tiningnan ni Don Ricardo si Lola Elena. Hindi ito nagtatapos dito. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi tunog ng isang pangako sa negosyo. Tunog ito ng determinasyon ng isang anak na hindi na handang mamuhay sa kasinungalingan. Maraan. Ang nakaraan ay nagsisimulang bumukas at ang matutuklasan nila sa Tagaytay ay maaaring magpabago hindi lamang sa buhay ni Daniel, kundi pati na rin sa kay Don Ricardo at kay Maria. Dahil minsan kapag nagpasya kang hanapin ang katotohanan, natutuklasan mo na ang iyong kwento ay konektado sa mas maraming tao kaysa sa iyong naisip. Ang paglalakbay mula Tondo patungo sa bahay ng nanay ni Maria ay tahimik. Hindi ito awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na mabigat. Nagmamaneho si Don Ricardo na nakatutok ang tingin sa unahan, ngunit ang kanyang isip ay dekada na ang nakalipas sa isang pampublikong klinika, sa isang silid ng panganganak, sa isang pilit na pirma. Nakapulupot ang mga kamay ni Maria sa kanyang mga hita. Hindi niya kailanman naisip na ang simpleng kilos ng pagdadala ng kape ay magtatapos sa pagkonekta ng kanyang buhay sa kuwento ng kanyang sariling amo. Hindi gaanong nag-uusap ang nanay ko tungkol sa nakaraan, sabi niya ng mahina. Palagi siyang pribado tungkol sa kanyang trabaho. Tumango si Don Ricardo. Kailangan lang niyang sabihin ang totoo. Tiningnan siya ni Maria ng pasulyap. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang si Sir Valenzuela. Nakita niya ito bilang isang lalaking muling bumubuo ng kanyang pagkakakilanlan bawat piraso. Dumating sila sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Tondo. Mga dingding na pininturahan ng mapusyaw na asul, isang maliit na hardin na may mga halaman. Si Maria ang unang bumaba, kumatok sa pinto. Isang babae na nasa 50s ang nagbukas. Buhok na nakatali, mainit na tingin, marangal na pagod. Maria? Tanong niya na nagulat. Ayos lang ba ang lahat? Huminga ng malalim si Maria. Ma, kailangan nating mag-usap. Tiningnan ng babae si Don Ricardo, agad siyang nakilala. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ikaw, bulong niya. Naramdaman ni Don Ricardo ang sakit sa kanyang dibdib. Kayo ba si Manang Lydia Ramos? Hindi siya agad sumagot. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Oo, naramdaman ni Maria na nawawala ang lupa sa ilalim niya. Ano? Huminga ng malalim si Manang Lydia. Pasok. Pumasok sila. Maliit ngunit komportable ang sala. Dahan-dahang umupo si Manang Lydia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Palagi kong alam na darating ang araw na ito, sabi niya. Naramdaman ni Don Ricardo ang kilabot. Kung gayon, alam mo ang nangyari. Yumuko si Manang Lydia. Ayaw pumirma ng nanay mo. Huminto ang puso ni Don Ricardo. Paano? Sinabihan siya na kailangan ng sanggol ng espesyal na pangangalaga na mas mabuting ilipat. Mahina siya, mahina, at siya ay nakasedative. Napahawak si Maria sa kanyang bibig. Pinilit nila siya, tumango si Manang Lydia. Naroon ang ama ng bata, mayroon siyang mga abogado, may impluensya. Naramdaman ni Don Ricardo na nagsisimulang kumulo ang galit. Ang aking ama. Tiningnan siya ni Manang Lydia na may awa. Oo, ang katahimikan ay nakapipinsala. Bata pa ako. Patuloy ni Manang Lydia. Wala akong kapangyarihan, nakapagmasid lamang ako. Naramdaman ni Maria ang buhol sa kanyang lalamunan. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Tiningnan ni Manang Lydia ang kanyang anak. Dahil nakita ko kung paano ikinahiwalay ang isang ina sa kanyang anak nang hindi niya naiintindihan ang kanyang pinirmahan. Naramdaman ni Don Ricardo na bumigat ang hangin. Ligtas ang sanggol. Tiningnan siya ni Manang Lydia. Oo, ang salitang iyon ay bumagsak na parang bomba. Hindi niya kailangan ng paglilipat, hindi niya kailangan ng pag-ampon. Naramdaman ni Maria na kumukulo ang kanyang dugo. Kung gayon, ito ay isang panloloko. Tumango si Manang Lydia. Oo, biglang tumayo si Don Ricardo. Binili ng aking ama ang katahimikan ng lahat. Dahan-dahang umiling si Manang Lydia. Hindi ng lahat. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Iningatan ko ang isang kopya ng ekspediente. Bumilis ang tibok ng puso ng tatlo. Mayroon ka? Tanong ni Don Ricardo sa tensyonadong boses. Tumayo si Manang Lydia. Lumakad siya patungo sa isang lumang drawer. Kumuha ng isang sobre. Inilagay ito sa mesa. Hindi ko kailanman kayang sirain iyon. Binuksan ni Don Ricardo ang sobre na may nanginginig na mga kamay. Mayroong mga medikal na record, mga pirma, isang sulat kamay na tala. Hiniling ang paglilipat ng legal na tagapag-alaga. Inasa ilalim ng epekto ng sedatives. Naramdaman ni Don Ricardo na kumukulo ang kanyang dugo. Sinuri ni Maria ang bawat salita. Ito ba ang nagpapatunay na pinilit siya? Tanong niya. Tumango si Manang Lydia. Nagpapatunay na hindi siya nasa kalagayan na pumirma ng voluntaryo.
Malalim ang katahimikan. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Sa pamamagitan nito, maaari kong buksan muli ang kaso. Tiningnan siya ni Manang Lydia ng maingat. Ricardo, wag lang legal na katarungan ang hanapin mo. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hanapin. Emosyonal na katotohanan. Naramdaman ni Maria na mahalaga ang parira lang iyon. Nagpatuloy si Manang Lydia. Gumanap ang iyong ama mula sa takot. Hindi ko binibigyang katwiran ang kanyang ginawa, ngunit ang takot ay nagdudulot ng malupit na desisyon. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang mga kamao. Takot sa ano? Tiningnan siya ni Manang Lydia ng diretsyo. Sa pagkawala ng kontrol, sa pagkawala ng reputasyon, sa pagkawala sa iyo. Ang katahimikan ay nagpakita ng maraming bagay. Naintindihan ni Maria ang isang bagay sa sandaling iyon. Ang ama ni Don Ricardo ay hindi gumanap lamang mula sa kasamaan. Gumanap siya mula sa obsesyon, mula sa pangangailangan ng dominasyon. May alam ba ang kapatid ko? Tanong ni Don Ricardo sa wakas. Umiling si Manang Lydia. Hindi ko akalain. Tiningnan ni Maria ang kanyang ina. Naaalala mo ba ang pangalan ng tagapamagitan ng pag-ampon? Nag-isip si Manang Lydia ng ilang segundo. Isang lalaki na nagngangalang Attorney Miguel Santos. Nagtrabaho siya sa mga high-profile na pamilya. Naramdaman ni Don Ricardo na nagsisimulang magkaisa ang kuwento na parang isang madilim na puzzle. Buhay pa siya? Hindi ko alam. Naramdaman ni Maria na bawat sagot ay nagbubukas ng mas maraming tanong. Kinuha ni Don Ricardo ang mga dokumento. Salamat. Tiningnan siya ni Manang Lydia na may pagmamahal. Nawalan din ako ng isang bagay sa araw na iyon. Tiningnan siya nito na nagulat. Nawalan ako ng tiwala sa sistema. Ang katahimikan ay naging makatao. Lumapit si Maria sa kanyang ina at niyakap siya. Salamat sa hindi pagtahimik. Mahigpit siyang hinawakan ni Manang Lydia. Ayaw kong mamuhay ka sa kasinungalingan. Pinagmasdan ni Don Ricardo ang eksena at naintindihan ang isang bagay na malumanay ngunit masakit na tumama sa kanya. Hindi laging perpekto ang pag-ibig, ngunit kapag tapat, tumatagal ito sa loob ng mga dekada. Lumingon siya kay Manang Lydia. Handa ka bang magpatotoo kung kinakailangan? Huminga ng malalim si Manang Lydia. Oo, naramdaman ni Maria ang pagmamalaki. Ang kanyang ina ay hindi naging kasabwat. Siya ay naging saksi at ngayon ay magiging boses. Paglabas ng bahay, tahimik na naglakad si Don Ricardo. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Maria. Pupunta sa Tagaytay. Tiningnan siya nito. Mag-isa? Nag-alinlangan si Don Ricardo ng isang segundo. Hindi niya ito tiningnan ng diretsyo. Gusto kong sumama ka. Lumaki ang mga mata ni Maria. Ako? Ikaw ang simula ng lahat ng ito. Malakas na tumibok ang puso ni Maria. Hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi siya ng isang napakalaking bagay. Sige po. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Bukas, maaga tayong aalis. Nang gabing iyon, habang ang langit ng Maynila ay tininturahan ng orange at violet, tatlong buhay ang nagbabago ng sabay-sabay. Si Lola Elena, sa kanyang maliit na kwarto, ay tahimik na nagdarasal. Si Manang Lydia sa kanyang asul na bahay ay tiningnan ang nakaraan ng may mas kaunting pagkakasala. At si Don Ricardo, sa kanyang napakalaking mansyon, ay naintindihan sa unang pagkakataon na ang kapangyarihan ay hindi nagpapalakas sa kanya. Ang katotohanan ang nagpapalakas, ngunit ang tanong na nakalutang sa hangin ay iba. Paano kaya magre-react si Daniel kapag nalaman niya na ang kanyang kuwento ay hindi ang sinabi sa kanya? Dahil ang paghahanap sa kanya ay simula pa lamang. Ang mahirap ay ang pagbubukas ng isang pintuan na halos 30 taon nang sarado. At minsan, hindi lahat ay handang pakinggan kung sino sila talaga. Iba ang pagsikat ng araw sa Maynila ng umagang iyon, hindi dahil mas maliwanag ang langit, hindi dahil iba ang hangin, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay hindi nagising si Don Ricardo Valenzuela na iniisip ang negosyo, kundi ang isang pangalan, Daniel. Dumating si Maria ng oras na may maliit na backpack at mabilis na tibok ng puso. Hindi pa siya nakalalabas ng syudad na kasama ang kanyang amo at lalo na para sa isang napaka-personal na bagay. Umusad ang itim na sasakyan sa highway patungo sa Tagaytay habang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay puno ng mga hindi nasasabing saloobin. Paano kung ayaw niya akong makita? Tanong ni Don Ricardo bigla nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Nagtagal ng ilang segundo si Maria bago sumagot. Kung gayon kahit papaano, malalaman niya na may mas malaking katotohanan kaysa sa sinabi sa kanya. Tumango ng dahan-dahan si Don Ricardo. Sa loob ng maraming taon ay kinontrol niya ang mga kontrata,
mga kumpanya, mga investments, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang bagay na hindi niya kayang kalkulahin ng mga numero, ang takot na hindi tanggapin. Dumating sila sa tanghali. Nakakuha si Lorenzo ng address sa pamamagitan ng isang paunang legal na proseso. Si Daniel de la Cruz ay nakatira sa isang tahimik na residential subdivision malayo sa marangyang luho, ngunit komportable. Tiningnan ni Maria ang mga nakahanay na bahay, ang mga inaalaga ang puno, ang mga sasakyang nakaparada sa harap ng bawat garahe. Marahil ay nagkaroon siya ng magandang buhay, bulong niya. Naramdaman ni Don Ricardo ang buhol sa kanyang lalamunan. Sana, nagpark sila sa harap ng isang kulay cream na bahay na may maliit na balkonahe. Huminga ng malalim si Don Ricardo bago bumaba. Sandali siyang nag-alinlangan. Hindi ito pisikal na takot, kundi emosyonal na takot. Kumatok siya sa doorbell. Lumipas ang mahabang segundo. Bumukas ang pinto. Isang lalaki na nasa 28 taong gulang ang lumabas. Maitim na buhok, matatag na tingin, kalmado na postura, at isang bagay sa kanyang ekspresyon ang nagpatigil sa mundo dahil mayroon siyang parehong mga mata ni Don Ricardo. Agad itong napansin ni Maria. Bahagyang kumunot ang noo ni Daniel. Oo? Nabuka ni Don Ricardo ang kanyang bibig, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Hindi pa niya kailanman na ensayo ang sandaling iyon. Hindi niya kailanman naisip na ang dugo ay maaaring makilala ng ganoon. Sa wakas ay nasabi ni Daniel de la Cruz, "Opo, sino po ang naghahanap?" Lumunok si Don Ricardo. "Ang pangalan ko ay Ricardo Valenzuela." Tiningnan siya ni Daniel nang hindi nakikilala, hindi po pamilyar. Humakbang ng bahagya si Maria. "Napunta kami upang kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay." Tinasa ni Daniel ang kanilang mga mukha. Hindi siya nakakita ng banta, ngunit may tensyon. "Nagtatrabaho ako," sabi niya ng matatag. "Kung pang negosyo po, hindi po ako interesado." Huminga ng malalim si Don Ricardo. "Hindi ito pang negosyo, personal ito." Nag-alinlangan si Daniel. Sa wakas ay binuksan niya ng bahagya pa ang pinto. 5 minuto. Pumasok sila. Simple at maayos ang sala. Sa isang estante ay may mga larawan ng pamilya. Si Daniel kasama ang isang matandang mag-asawa, nakangiti. Nakaramdam si Don Ricardo ng isang bagay na hindi inaasahan. Relief, naging mahal siya. Umupo si Daniel sa harap nila. "Sige, ano po ang tungkol dito?" Naramdaman ni Don Ricardo na pumintig ang kanyang puso sa kanyang dibdib. "Alam mo ba na ikaw ay inampon?" Agad na natahimik. Kumurap si Daniel ng isang beses. Pagkatapos ay 2 beses. "Opo," sagot niya ng kalmado, nakakagulat. "Hindi kailanman itinago sa akin ng aking mga magulang." Naramdaman ni Maria na muling umikot ang hangin. Pinag-krus ni Daniel ang kanyang mga braso. "Ano ang kinalaman niyan sa iyo?" Tiningnan siya ni Don Ricardo. "May kinalaman ito sa iyong pinagmulan." Hindi nawalan ng composure si Daniel. "Ang aking pinagmulan ay ang bahay na ito. Ang aking mga magulang, ang aking buhay." Tumango ng dahan-dahan si Don Ricardo at hindi iyan magbabago. Maingat siyang tiningnan ng binata. "Kung gayon, ipaliwanag mo." Huminga ng malalim si Don Ricardo. "Ang iyong biolohikal na ina ay si Elvira Moreno." Hindi gumalaw si Daniel. Ang matatag na ekspresyon ay nagsimulang bahagyang mabali. "Paano mo nalaman iyan?" "Dahil ina ko rin siya." Nagyelo ang mundo. Naramdaman ni Maria na huminto ang oras. Biglang tumayo si Daniel. "Ano ang sinasabi mo?" Tumayo rin si Don Ricardo, ngunit nagpanatili ng distansya. "Sinasabi ko na ako ang iyong kapatid." Naging halos masakit ang katahimikan. Nagsimulang maglakad-lakad si Daniel. Hindi ito posible." Nagmamasid si Maria na may mabilis na tibok ng puso. Inihagis ni Daniel ang kanyang kamay sa kanyang buhok. "Sinabihan ako ng aking mga magulang na hindi ako kayang alagaan ng aking biolohikal na ina, na ito ay isang voluntaryong desisyon." Tiningnan siya ni Don Ricardo. "Hindi." Huminto si Daniel. "Ipinapahiwatig mo na ako ay ninakaw." Ang salita ay bumagsak na parang bato. Hindi ito iniiwasan ni Don Ricardo. "Sinasabi ko na mayroong manipulasyon." Tiningnan siya ni Daniel ng may pagdududa at pinigilang galit. "At bakit ko kailangan kang paniwalaan?" Kinuha ni Don Ricardo ang kopya ng ekspediente. Inilagay ito sa mesa. "Dahil mayroon akong ebidensya." Nag-alinlangan si Daniel. Kinuha ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang sinuri ang mga linya. Nakita ni Maria kung paano nagbabago ang kanyang paghinga. Ito ay peke," bulong niya. Bagamat ang kanyang boses ay hindi tunog na kumbinsido. "Mayroong isang nurse na handang magpatotoo," dagdag ni Don Ricardo. "At ang aking ina ay hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo."
Biglang tumingala si Daniel. Buhay pa siya? Ang tanong ay walang galit, may takot. Tumango si Don Ricardo. Oo. Naramdaman ni Daniel na kumiling ang mundo. Sa loob ng maraming taon ay inilarawan niya ang kanyang biolohikal na ina bilang isang anino, isang saradong misteryo. At ngayon ay sinabihan siya na buhay siya at minahal siya. Kailangan ko. Medyo nabasag ang kanyang boses. Kailangan kong mag-isip. Diretsong kinausap ni Maria siya sa unang pagkakataon. Hindi kami dumating para kunin sa iyo ang anuman. Tiningnan siya ni Daniel. Mahina niyang tiningnan ito. Dumating kami upang bigyan ka ng opsyon na malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim ang binata. Ang aking mga magulang ay ang aking pamilya. Tumango si Don Ricardo at walang gustong baguhin iyon. Muling tiningnan ni Daniel ang mga dokumento. Nagsisimulang matumba ang kanyang mundo. Bakit ngayon? Tanong niya sa wakas. Pinahina ni Don Ricardo ang boses niya. Dahil ang katotohanan ay lumabas ng hindi sinasadya salamat sa isang babae na nagdadala ng kape araw-araw sa isang babaeng hindi tinitingnan ng sinuman. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano? Huminga ng malalim si Maria at sinabi ang lahat. Ang liwasan, ang kape, ang pagtatapat, ang investigasyon. Tahimik na nakinig si Daniel. Nang matapos siya, bumagsak ang binata sa upuan. Masyado ito. Nakaramdam si Don Ricardo ng kakaibang udyok. Hindi niya alam kung yayakapin siya o aatras. Pinili niya ang huli. Hindi mo kailangang magpasya ngayon. Tiningnan siya ni Daniel. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Don Ricardo na hindi kalkulasyon, kundi kahinaan. Gusto niya akong makita. Tanong niya ng mahina. Naramdaman ni Don Ricardo na humihinto ang kanyang puso. Oo, iba ang katahimikan. Ngayon ay hindi ito pagtanggi, kundi takot na may halong pagkausyoso. Tiningnan ni Daniel ang larawan ng pamilya sa estante. Pagkatapos ay muling tiningnan si Don Ricardo. Kailangan ko munang kausapin ang aking mga magulang. Tumango si Don Ricardo. Iyan ang tama. Nakaramdam ng ginhawa si Maria. Hindi ito isang marahas na pagtatapos. Ito ay isang pintuan na nakabukas. Lumapit si Daniel sa pinto. Bago sila lumabas, sinabi niya, kung totoo ito, gusto ko ng tiyak na ebidensya. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Makukuha mo iyan. Nang umalis ang sasakyan pabalik sa hotel, walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, binasag ni Maria ang katahimikan. Hindi niya tayo itinaboy. Huminga ng dahan-dahan si Don Ricardo. Malaking bagay na yan. Tiningnan niya ang rearview mirror. Mayroon siyang mga mata ko. Mahinang ngumiti si Maria. At ang iyong paraan ng pagkukunot ng noo. Naglabas si Don Ricardo ng maikling tawa. Hindi ito tawa ng negosyo. Ito ay makatao. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lamang ang pinakamahirap. Dahil ngayon ay hindi na lang ito tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa mga emosyon. At ang mga emosyon ay hindi pinipirmahan o inia-archive. Hinaharap ang mga ito. Sa Tagaytay, nanatili si Daniel na nakatayo sa harap ng saradong pinto. Hawak ang mga papeles. Nararamdaman na ang buhay na kilala niya ay may mga lamat. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanong niya sa kanyang sarili kung sino siya talaga. Nang gabing iyon sa Tagaytay, walang nakatulog ng mapayapa. Sa silid ng hotel, nanatili si Don Ricardo na nakaupo sa harap ng bintana, tinitingnan ang malalayong ilaw ng syudad na parabang sa mga ilaw na iyon ay makakahanap siya ng sagot. Nasa katabing silid si Maria, ngunit hindi rin siya makatulog. Alam niya na ang nakataya ay hindi na lang isang muling pagkikita. Ito ay pagkakakilanlan. Ito ay pagiging kabilang. Ito ay isang sugat na halos 30 taon nang nakabukas. Samantala, sa kulay cream na bahay sa tahimik na subdivision, nakaupo si Daniel sa mesa ng kainan, kasama ang kanyang mga magulang na nag-ampon, sina Mang Tonyo at Aling Susan de la Cruz. Bukas ang folder ng mga dokumento sa harap nila. Ang katahimikan ay mabigat, tulad ng isang bagyo, bago sumabog. Saan mo nakuha iyan? Tanong ni Aling Susan na may nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Daniel. May bumisita sa akin ngayon, isang lalaking nagngangalang Ricardo Valenzuela. Sabi niya, kapatid ko raw siya. Hindi gumalaw si Mang Tonyo. Ang apelyido ay bumagsak sa mesa na parang isang awkward na echo. Valenzuela, inulit niya ng dahan-dahan. Yumuko si Aling Susan. Napansin ito ni Daniel. May alam po ba kayo? Ang katahimikan ng sagot. Ma, mariin niyang sabi ng mahina. Kailangan kong malaman. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Aling Susan. Inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa balikat nito. Alam namin na malabo ang pag-ampon. Naramdaman ni Daniel na sumara ang kanyang tiyan. Malabo paano? Huminga ng malalim si Mang Tonyo.
Siniguro sa amin ng tagapamagitan na ito ay isang voluntaryong pagbibigay, ngunit may mga komento, mga bulungan na ang biolohikal na ama ay mayroong malaking kapangyarihan. Naramdaman ni Daniel na nagsisimulang kumiling ang mundo at kahit na pumirma kayo, tiningnan siya ni Aling Susan na puno ng luha. Gustong-gusto ka namin anak, kaya hindi kami nagtanong ng sapat. Ang sakit sa kanyang boses ay totoo. Naramdaman ni Daniel na hindi niya mahanap ang lugar kung saan mananatili ang galit dahil ang kanyang mga magulang na nag-ampon ay hindi mga kontrabida. Mahal nila siya, inalagaan nila siya, binigyan nila siya ng matatag na pagkabata, ngunit ngayon ay mayroong isa pang katotohanan. Alam ninyo ba na buhay ang biolohikal kong ina? Tanong niya sa sirang boses. Mahigpit na umiling si Aling Susan. Sinabihan kami na namatay siya pagkatapos ng panganganak. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Mas malaki ang kasinungalingan kaysa sa kanyang naisip. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Bumigat ang katahimikan. Gusto mo siyang makilala? Tanong ni Mang Tonyo sa wakas. Nag-alinlangan si Daniel. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Hindi ko alam. Kinuha ni Aling Susan ang kanyang mga kamay. Anak, ang pagmamahal sa iyo ay hindi nakasalalay sa iyong pinagmulan. Ngunit kung kailangan mo ng mga sagot, hindi ka namin pipigilan. Ang pariralang iyon ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan, kalayaan. Huminga ng malalim si Daniel. Kailangan ko siyang makita. Kinaumagahan, nag-vibrate ang telepono ni Don Ricardo. Isang hindi kilalang mensahe. Gusto kong mag-usap ng kaming dalawa lang. Walang abogado, walang pressure. Naramdaman ni Don Ricardo na bumilis ang kanyang puso. Si Maria, na nakaupo sa harap niya sa mesa ng almusal, ay napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Siya iyon. Tumango si Don Ricardo. Gusto niyang mag-usap ng mag-isa. Tiningnan siya ni Maria ng seryoso. Sige. Nag-alinlangan si Don Ricardo. At kung tanggihan niya ako? Tiningnan siya ni Maria. Kung gayon, kahit papaano ay naging matapang ka. Huminga ng malalim si Don Ricardo at sumagot. Nandito ako. Sabihin mo sa akin. Saan? Dumating ang sagot pagkalipas ng ilang minuto. Parque Jardines ng Hacienda. Alas 11. Tila inuulit ng kapalaran ang paunang eksena, isa pang liwasan, isa pang bangko, isa pang pag-uusap na maaaring magpabago sa lahat. Nakaupo si Daniel nang dumating si Don Ricardo. Hindi siya nakasuot ng suit, hindi siya nakasuot ng mamahaling relo, simpleng maong at isang ordinaryong polo shirt lang. Huminto si Don Ricardo sa harap niya. Hindi maiiwasan ang pagkakahawig. Ang parehong pisngi, ang parehong linya sa panga. Binabasag ni Daniel ang katahimikan. Hindi ako dumating para makipag-away. Tumango si Don Ricardo. Hindi rin ako. Umupo sila. Sa isang sandali, walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Palagi kong alam na mayroong isang bagay na hindi magkakatugma. Pagtatapat ni Daniel sa wakas. Ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Nakinig si Don Ricardo ng walang putol. Hindi ako dumating para kunin sa iyo ang iyong buhay, sabi niya ng tapat. Gusto ko lang na magkaroon ka ng opsyon na malaman ang katotohanan. Yumuko si Daniel. Bakit ngayon? Huminga ng malalim si Don Ricardo dahil isang babae na walang sinuman ang tumitingin ang nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pag-iwan. Tumingala si Daniel. Talaga bang hinanap niya ako sa lahat ng mga taon na ito? Tumango si Don Ricardo. Hindi niya kailanman tinigil. Ang katahimikan ay naging malambot, hindi tensyonado. Lumunok si Daniel. At ikaw? Nag-alinlangan si Don Ricardo ng isang segundo. Hindi ko alam na umiiral ka, ngunit ngayon na alam ko, hindi ko ito kayang balewalain. Ang katapatan na iyon ang nagpabago sa hangin. Huminga ng malalim si Daniel. Gusto ko siyang makita. Simple ang mga salita, ngunit mabigat tulad ng isang pintuan na bumubukas. Naramdaman ni Don Ricardo na napuno ang kanyang dibdib ng isang mainit na bagay. Hindi ito tagumpay, kundi ginhawa. Nang gabing iyon kinausap ni Daniel ang kanyang mga magulang na nag-ampon. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Umiyak si Aling Susan. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Tonyo. Malaki ang puso mo, sabi niya. Iyon ang mahalaga. Naramdaman ni Daniel na hindi siya nawawalan ng pamilya, kundi pinalalawak niya ang kanyang kuwento. Nang umalis ang sasakyan patungo sa Maynila, tiningnan ni Don Ricardo si Daniel sa rearview mirror na may halong emosyon at takot. Si Maria, na nakaupo sa likod kasama si Daniel, ay naramdaman na nakasaksi siya ng isang banal na bagay. Hindi gaanong nag-uusap ang sinuman, ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat, ito ay naghihintay. Nakaupo si Lola Elena sa kanyang maliit na kwarto nang marinig niya ang mga yapak sa pasilyo. Dahan-dahang binuksan ni Don Ricardo ang pinto.
Nanatili si Daniel sa pintuan, tila huminto ang oras. Tumingala si Lola Elena. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nawala ang hangin. Daniel, bulong niya, na parabang ang pangalan ay naghihintay sa kanyang mga labi sa loob ng ilang dekada. Naramdaman ni Daniel na pumintig ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Maraming beses na niyang inilarawan ang sandaling iyon mula nang malaman niya ang katotohanan, ngunit iba ang realidad. Mas mahina, mas makatao. Dahan-dahang lumapit siya. Nahihirapang tumayo si Lola Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Ang unang sinabi niya, patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa iyo. Naramdaman ni Daniel na may nabasag sa loob niya dahil hindi siya nakakita ng pagkakasala, nakakita siya ng sakit. Hindi mo kasalanan, bulong niya. Nagsimulang bumuhos ang luha ng walang pahintulot. Inilahad ni Lola Elena ang kanyang kamay, ngunit hindi naglakas loob na hawakan siya. Ginawa ni Daniel ang huling hakbang at niyakap siya. Hindi ito perpektong yakap, ito ay awkward. Puno ng mga luha na pinigilan sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Maria na sasabog ang kanyang dibdib. Pinagmasdan ni Don Ricardo na basa ang mga mata dahil ang yakap na iyon ay hindi lamang nagpapagaling sa kanyang ina, kundi nagpapagaling din sa kanya. Umiyak si Lola Elena nang walang tunog. Inisip kita araw-araw, bulong niya. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, ngunit palagi kong naramdaman na may kulang. Naging walang saysay ang oras. 30 taon ang naipit sa isang sandali. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo. Tumingala si Daniel. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at nang walang anumang salita ay niyakap din nila ang isa't isa. Ito ay isang kakaibang yakap, mas pigil, ngunit puno ng pagkilala. Naintindihan ni Maria ang isang malalim na bagay. Ang pamilya ay hindi palaging nawawala. Minsan nagtatago lang ito sa ilalim ng mga patong ng kasinungalingan. Nang umupo silang tatlo, naging malambot ang katahimikan. Tiningnan ni Daniel si Don Ricardo. Hindi ko alam kung ano ang magiging lugar ko sa buhay mo ngayon. Tumango si Don Ricardo. Kung ano ang gusto mo. Tiningnan siya ni Daniel. Ayaw ko ng pera mo. Mahinang ngumiti si Don Ricardo. Hindi ko iyan inaalok sa iyo. Nagkaroon ng komportableng katahimikan. Gusto ko ng oras, patuloy ni Daniel. Gusto kitang makilala ng walang pressure. Tumango si Don Ricardo. Iyan din ang gusto ko. At sa unang pagkakataon, pareho silang ngumiti ng walang tensyon. Hindi ito isang engrandeng pangako. Ito ay isang bagay na mas simple, presensya. Isang umaga, bumalik si Maria sa liwasan na may thermos. Hindi na nag-iisa si Lola Elena, kasama niya si Daniel. Dumating din si Don Ricardo ilang minuto pagkatapos. Umupo silang apat. Nagsilbi si Maria ng kape. Dahan-dahang umakyat ang singaw. Ngumiti si Lola Elena. Alam mo ba kung ano ang pinaka-hindi ka panipaniwala? Sabi niya na nakatingin kay Maria. Na nagsimula ang lahat sa bagay na ito. Yumuko si Maria ng may pagpapakumbaba. Hindi ko lang po gusto na mag-isa siya. Hawak ni Daniel ang baso sa kanyang mga kamay. Minsan ang maliit na bagay ay nagpapabago sa kung ano ang tila imposible. Tiningnan ni Don Ricardo si Maria. Hindi pa ako humihingi ng tawad sa iyo. Nagulat siya. Bakit po, sir? Dahil naniwala akong aksaya ng oras ang pagtulong. Mahinang ngumiti si Maria. Hindi kailanman huli ang lahat para tumingin ng iba. Huminga ng malalim si Don Ricardo at sa sandaling iyon ay naintindihan ang isang bagay na hindi itinuro sa kanya ng anumang negosyo. Ang kapangyarihan ay hindi nasa pagkontrol, nasa pagkonekta. Hindi ibinabalik ng buhay ang nawalang taon, hindi nito binubura ang mga kasinungalingan, hindi nito eksaktong inaayos ang nabasag, ngunit nag-aalok ito ng mga pagkakataon. Mga pagkakataon na pumili ng iba, upang ihinto ang kadena ng katahimikan, upang baguhin ang sakit sa layunin. Ang isang kape ay hindi lang kape. Maaari itong maging kasama, maaari itong maging tulay, maaari itong maging simula ng isang nakabaon na katotohanan. Minsan naniniwala tayo na kailangan natin ng malalaking kilos upang baguhin ang mundo. Ngunit ang mundo ay nagbabago kapag may nagpasyang huwag dumaan lang, kapag may tumingin sa hindi pinapansin ng lahat, kapag may nagsabi, hindi kita iiwanan. Nalaman ni Don Ricardo na hindi nabibili ng pera ang nawalang oras, ngunit maaari itong mamuhunan sa katarungan. Naintindihan ni Daniel na ang pag-alam sa katotohanan ay hindi nagbubura sa pagmamahal na natanggap niya, pinalalawak lamang nito. Natuklasan ni Lola Elena na hindi kailanman huli ang lahat para yumakap. At kinumpirma ni Maria ang isang bagay na alam na niya sa puso, na ang kabutihan ay hindi kailanman maliit. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang bagay sa iyong dibdib,
Kung naramdaman mo na ang mundo ay masyadong malamig, tandaan ito. Palagi kang maaaring maging mainit na kape sa taglamig ng isang tao dahil hindi natin alam kung anong mga pintuan ang maaaring buksan ng isang simpleng kilos at marahil nang hindi mo namamalayan ay binabago mo ang isang kwento na mas malaki pa kaysa sa iyo. Salamat sa pagdating dito. Kung hinipon ng kwentong ito ang iyong puso, ibahagi ito at sabihin sa amin sa mga komento, binago ba ng isang maliit na kilos ang iyong buhay? Dahil minsan ang tila walang saysay ay eksaktong nagliligtas sa lahat.